Magandang araw! Welcome sa Values Education 7. Ito na ang panghuling bahagi ng Term 1, Week 4. Ito ay tungkol sa bertud na intelektual at bertud na moral. Para sa kasanayang pampagkatuto, nakakikilala ng mga paraan ng paggamit ng pagpapahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya. Nasusuri at naipakikita ang kahalagahan ng mga virtues at pagpapahalaga sa mga katangiang magdudulot ng positibong pagbabago at pag-unlad sa buhay ng isang tao. Nakapagsisiyasat ng mas malalim na pangunawa sa paggamit ng pagpapahalaga at virtue sa pagpapasya upang maitaguyod ang katotohanan at kabutihan. Para sa lilinanging pagpapahalaga, ito ay ang pagiging matatag. Bilang baliktanaw sa nakaraang aralin, narito ang suriin mo. Piliin ang tamang hierarkiya ng bawat pagpapahalaga na ipinapakita sa bawat sitwasyon. Una, pinili ni Ana na magsimba at magdasal kahit may lakad siya kasama ang barkada. Anong uri ng pagpapahalaga ang ipinakita niya? A. Banal, B. Pambuhay, C. Espiritual, o D. Pandamdam? Pangalawa, mas pinili ni Marco na magsabi ng totoo kahit mapagalitan siya ng guro. Anong pagpapahalaga ang kanyang ipinakita? A. Banal, B. Pambuhay, C. Espiritual, D. Pandamdam? Pangatlo, pinili ni Liza na magpahinga at kumain ng masustansya upang manatiling malusog. Anong uri ng pagpapahalaga ito? A. Banal, B. Pambuhay, C. Espiritual, o D. Pandamdam? Pang-apat, mas pinili ni John na maglaro ng video games kaysa gumawa ng takdang aralin dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng saya. Anong uri ng pagpapahalaga ito? A. Banal, B. Pambuhay, C. Espiritual, o D. Pandamdam? Panlima, kahit nahihirapan, pinili ni Maria na tumulong sa kapwa dahil naniniwala siyang ito ay kalooban ng Diyos. Anong uri ng pagpapahalaga ang ipinakita? A. Banal, B. Pambuhay, C. Espiritual, o D. Pandamdam? Ang virtud o virtue sa Ingles ay galing sa salitang Latin na virtus o vir na nangangahulugang pagiging tao, pagiging matatag, at pagiging malakas. Ito ay nararapat lamang para sa tao. Hindi natin maaaring sabihin ang virtue ng anumang hayop dahil ang isang hayop ay walang kakayahan na magkaroon ng anumang virtue. Tanging tao lamang ang biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos-loob. Ang tao ay magkakatulad ng isip, ngunit magkakaiba ng kaalaman. Ang tao rin naman ay magkakatulad ng kilos-loob, ngunit magkakaiba ng virtue. May dalawang uri ng bertud. Ito ay ang intelektual na bertud at ang moral na bertud. Ang intelektual na bertud ay may kinalaman sa isip ng tao. Ito ay tinatawag na gawi ng kaalaman. Ito rin ay may limang uri. Una ay ang pag-unawa, agham, maingat na paghuhusga, karunungan, at sining. Pag sinabing pag-unawa o understanding, ito ang nakapagpapaunlad ng isip. Nasa buod ng lahat ng ating pag-iisip. Kasing kahulugan ng isip.
Kung hindi ginagabayan ng pag-unawa ang ating pagsisikap na matuto, walang saysayang ating isip. Agham o science. Ito ang sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Matatamo natin ito sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan. Una ay ang pilosopikong pananaw. Ito ay kaalaman sa huling layunin o last cause o kabuuan. Halimbawa, pag-aaral ukol sa tao, sa kanyang kalikasang pinagmulan at patutunguhan. Pangalawa naman ay ang siyentipikong pananaw. Ito ay ang kaalaman sa malapit na layunin o proximate cause o sa isang bahagi nito. Halimbawa, pag-aaral, biolohikal na bahagi ng tao o sa kanyang kilos. Susunod ay ang karunungan o wisdom. Ito ang pinakawagas na uri ng kaalaman. Pinakahuling layunin ng lahat ng kaalaman ng tao. Itinuturing na agham ng mga agham. Nagtuturo sa tao upang humusga ng tama at gawin ang mga bagay na mabuti ayon sa kanyang kaalaman at pag-unawa. Susunod ay ang maingat na paghuhusga o prudence. Isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang ng tao. Taglay natin ito hindi lamang upang tayo ay makaalam, kundi upang mailapat ang anumang nakalap na karunungan sa kilos. Layuning sabihin sa ating sarili kung paano kumilos ng tama o wasto. Panghuli ay ang sining o art. Tamang kaalaman tungkol sa mga bagay na dapat gawin. Nagtuturo sa atin upang lumikha sa tamang pamamaraan. Ang sining ay paglikha. Ito ay bunga ng katwiran. Ano man ang nabuo sa isip ay inilalapat sa paglikha ng bagay. Ang moral na birtud naman ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ang mga gawi na nagpapabuti sa tao. Nagtuturo ito sa atin na iayon ng ating ugali sa tamang katwiran. Ang lahat ng mga moral na birtud ay may kaugnayan sa kilos loob. May 4 na uri ang moral na birtud. Ang katarungan, pagtitimpi, katatagan, at maingat na paghusga. Katarungan o justice. Ito ay gumagamit ng kilos loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya. Sino man o anuman ang kanyang katayuan sa lipunan. Nagtuturo sa atin upang igalang at hindi kailanman lumabag sa mga karapatan. Ang lahat ng tao ay mayroong mga karapatan na nararapat igalang. Pagtitimpi, temperance or moderation. Nabubuhay ang tao sa isang mapanuksong mundo. Maraming inihahain ang mundo sa ating harapan na maaaring maging dahilan upang magtalo ang ating pagnanasa at katwiran. Ang pangunahing kailangan ay moderasyon. Nakikilala ng isang taong nagtataglay ng pagtitimpi ang bagay na makatwiran at ang bagay na may tuturing na luho lamang. Katatagan o fortitude. Ito ang nagpapatibay sa tao na harapin ang anumang pagsubok o panganib. Ginagamit ng tao bilang sandata sa pagharap sa pagsubok o panganib sa buhay. Ito ang nagtuturo sa ating paninindigan, pag-iwas sa mga tuksong ating kinakaharap sa araw-araw. Ito rin ang nagsisilbing pananggalang ng tao upang iwasan ang mga tuksong ito. Maingat na paghusga. Itinuturing na ina ng mga bertud sapagkat ito ang pagsasabuhay ng ibang mga bertud. Parehong intelektual at moral na bertud. Nagbibigay liwanag at gumagabay sa lahat ng ating mabuting asal o ugali. Pinakamahalaga at pinakamakabuluhan kaya tinatawag itong praktikal na katurunungan. Bilang gawain, basahing mabuti ang kwento ng buhay ni Joven na nagbigay ng magandang inspirasyon sa nakararami. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan batay sa nabasang kwento
at isulat sa sagutang papel. Ang aking pinaahalagahan at nalinang na bertud. 7 magkakapatid sina Joven. Gumagawa ng banig ang kanyang ina, samantalang walang permanenteng trabaho ang kanyang ama dahil sa karamdaman nito. Dahil sa kahirapan, hindi sila nakapagpagawa ng isang desenteng bahay. Tagpi-tagpi ang dingding nito. Bagamat yero ang bubong, ay may mga butas. Masikip para sa 9 na tao ang maliit na espasyo ng bahay na nagsisilbing sala, kusina, kainan, at tulugan ang buong kabahayan. Sa gabing maulan, magugulantang ang pamilya sa buhos ng ulan sa kanilang higaan, kaya't inuumaga silang nakaidlip ng nakaupo habang nakapayong at kalong ang nakababatang kapatid. Sa umagang may pasok sa eskwelahan, bagamat hindi siya napakaaga, hindi naman siya nauuli mula sa 1.5 kilometrong paglalakad mula sa kanilang bahay hanggang sa eskwelahan. Malinis siyang manamit kahit pa nag-iisa lamang ang kanyang pantalon at polo na pangpasok na kailangan niyang labahan sa hapon upang magamit niya kinabukasan. Pinagpapasalamat niya na mayroon siyang isang pares ng sapatos na bigay ng kaibigan ng kanyang ama. Sa tanghalian, nakararaos ang kanyang pagkain mula sa tirang baon ng kanyang mga kaklase na ibinabahagi sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, masayahin, masigla at puno ng buhay si Joven. Matalino, nangunguna sa talakayan, matataas ang marka at magaling na pinuno. Hindi mababakas sa kanya na pinagdaraanan niya ang mga sakripisyo. Hindi mababakas sa kanya na pinagdaraanan niya ang mga sakripisyong nabanggit dahil sa kanyang positibong pagtingin sa buhay. Dahil sa angking talino sa pagguhit, binabayaran siya ng kanyang mga kamag-aral sa drawing na pinapagawa nila. Dahil matalino, nagpapaturo ang mga anak ng kanilang kapitbahay sa kanilang mga aralin at inaabutan siya ng mga magulang nila ng kaunting halaga. 10 piso man ito o 50 piso, ibinibigay niya ito sa kanyang ina pandagdag sa kanilang gastusin. May mga araw na walang pasok na kailangan niyang magmaneho ng sikad-sikad o pedicab na padyak para matulungan ang pamilya at matustusan ang ilang pangangailangan sa pag-aaral nilang magkakapatid. Niyaya din siya ng kanyang mga kaibigan sa ilang mga lakaran, subalit mas pinipili niya ang makauwi agad at makatulong sa kanyang ina at magawa ang mga gawain. Ang liwanag na tumatagos mula sa siwang ng kanilang dingding na nagmumula sa ilaw ng kanilang kapitbahay ang tanging tanglaw nila sa gabi. Wala man silang mesa at upuan, hindi ito sagabal sa kanyang pag-aaral. Kahit minsan hindi siya pumasok ng klase ng kahit minsan hindi siya pumasok ng klase nang hindi gawa ang takdang aralin at walang proyekto. Ang poste ng ilaw sa kalyeng malapit sa kanilang bahay ang naging saksi ng kanyang pagpupursigi. Para sa mga pagprosesong tanong, ano ang pinahahalagahan ni Joven sa buhay na nais niyang abutin? Ano-ano ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay na maaaring naging hadlang sa kanya sa pag-abot ng kanyang layunin? Ano-ano ang ginawa niya upang malampasan ito? Anong birtud ang kanyang isinabuhay upang malampasan ang mga hadlang? Ano ang nalinang sa kanyang pagkatao dahil dito? Paano nagkakaugnay ang pagpapahalaga at birtud ng tao sa kilos o gawain niya? Hanggang dito na lamang. Kita tayo sa susunod na aralin.